Well, dito sa mga panawagan mula nung pumutok itong isyung ito, no, o skandalong ito, ay napilitan ng pamahalaan, lalo na yung ilang mga matataas na opisyal, na ilabas yung kanilang at isa publiko yung kanilang mga salin, no, para makita at makilatis ng ating mamamayan at ganun din ng mga kinaukulan, lalo na yung ombudsman na dapat siyang taga-kukup nitong mga ng mga salin at para maging transparent sa mamamayan. Opo. Ngayon po, itong sabi nga po, no, dito sa Sal Enuna ito, dito talaga lalabas at maging ang atin po ano, no, ang ating Korte Suprema, Prof, naglabas na rin po ng desisyon na kapag yung kita mo na lumalabas do sa SALN ay hindi ata po tugma doon sa sa nakikitang mga properties mo na maituturing po na illegal na hong yaman, Prof? Opo, dapat nga po gano'n at dapat din maghigpit ang pamahalaan kasi saan pa manggagaling yung sobra-sobrang pera at mga real estate o mga sasakyang mamahalin nung isang public servant, no? Kung lampas-lampas itong kanyang ari-arian sa kanyang kinikita, alam nating salary sa Mhm. pamahalaan, no? So, yun nga talaga ang purpose ng pagkakaroon ng salin, kaya taon-taon, usually at the end of the year by December, pinapa pinapa-fill up sa kanila yung kanilang salin na under under oath, no? Yung Opo. ano pa, notaryo at sinasabit ng kanilang ahensya sa Office of the Ombudsman na siyang tagatago nitong mga SALN na ito at yun nga, ang purpose talaga nito ay para makita ng lahat, including ng COA at ng mga even mga ng media, kung yung may nangyayaring kalokohan dito sa mga tanggapan ng mga ating matataas na opisyal. Opo. Ngayon po, Prof, dito sa tinatawag kong magaganap po na November 30, yung pong may mga na ano daw po, parang may mga concession na nangyari maliban pa po dun sa tinatawag ko na pinutol ng maaga ng Iglesia ni Cristo yung dapat 3 araw, 2 araw. Pero mukhang meron daw mga parang concession na mga negotiation na o tawaran na nangyari at ayun o, ang mga lumalabas mo sa mga ano po, mga ilang mga balita. Ano ang tingin niyo dito, Prof? Siguro po ang hinala ko yung concession na sinasabi ay may kinalaman dito sa pag-file ng cases doon sa mga nasangkot na matataas na opisyal, kahit na ito ay malapit sa pangulo o malapit sa mga pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan. At pero para sa amin kasi kami sa Senpeg, ang aming talagang tinutulak yung pag-institutionalize o pagsasabatas ng mga patakaran natin, no, para maging permanente ito. Sana ay maipasa na yung ating Freedom of Information Act or Freedom of Information Law, kung saan magiging talaga karapatan yung ng mamamayan, lalo na ng media, para magkaroon ng access sa mga government documents at government activities, especially contracts, no? Kasi sa matagal na panahon ito'y tinatago at ayaw dahil wala naman daw batas. Kung ating matatandaan nung panahon ni President Duterte, naglabas ng executive order si President Duterte, pero para sa executive
executive branch, yung mga opisina under the Office of the President. Hindi kasama yung Kongreso, hindi kasama yung judiciary, Mhm. no? Para lang sa mga ano niya ito, mga cabinet Cabinet. members. Mm. Pero kailangan talaga ano ito para sa lahat na Yung kasi kung Freedom of Information Law, lahat ng ahensya ng pamahalaan ay required na kung merong may request sa kanila, no, katulad ng kasi ginagawa na ito actually ilang dekada na merong ganito sa Estados Unidos, no, meron silang Freedom of Information Act na nagkakaroon yung mga, lalo na ang media, kasi ang media, yung mga findings ng media inaano pa 'di ba, isinasa publiko, no, at may kasama pang analysis, no. Mm. So importante ito dahil kung pinag-uusapan natin ang transparency at pagpapalakas ng ating demokrasya at ganun din yung pagpapalakas ng ating mga institusyon katulad nung institutions of accountability. Kailangan ay bukas ang ating pamahalaan sa sa mga ganitong bagay. Of course, ang exception lang dito, Benji, yung mga documents related to national security. Mm. Pero hindi naman national security yung mga kontrata yung mga kontratang sa mga kontratista, no? Mm. O kaya yung mga ibang documents na hindi naman wala namang kinalaman sa sa mga kaaway ng bayan, no? So kung lalo na kung ito'y related sa financial matters or budget ng ating pamahalaan, dapat talaga maging open ang pamahalaan. In fact, dapat gamitin pa natin ang yung ating ngayon, yung ating information technology, no, yung sa website para magkaroon ng access sa ganitong klaseng impormasyon Mm. ang ating mamamayan, lalo na ang ating media. Professor, sasamantalahin ko na rin po itong pagkakataon na ito, no. Itong ibang topic naman po, sapagkat kayo po naman ay marami pong sinulat tungkol sa security and defense. Sa mga nangyayari lang po sa labas ng ating bansa at lalo na rin dito sa ating palipaligid, ay ito pong tinatawag na taas po ata ng pagpasok ng ating bansa sa ito lang lately bago matapos ang taon. Ang dami nating pinasok na BFA. Meron po ata saan ba sa Japan yung RAA, tapos meron po ata sa Australia, at meron pong isa yata yung sa iba pang mga bansa na nadagdagan po ang ating BFA arrangements sa ibang mga bansa. Ano ho ang monitoring na rin po ninyo, Professor? Opo, kasi nga yung sa nakikita ko, dahil nga yung na-realize na finally ng ating pamahalaan na nagkulang tayo dun sa ating pagpapalakas ng ating external defense capability, no, dahil sa matagal na panahon nako-focus tayo sa internal security at tinatawag na counterinsurgency. Pero yung external defense capability natin, lalo na yung sa Navy at Air Force natin, na siyang nasa front line sa ating territorial defense bilang isang soberanyang bansa. Yun ay ating nakaligtaan matapos natin tanggalin yung US bases, no. Ngayon lang natin nare-realize talaga na dapat kagad tayong rito, no, nagpalakas nitong mga elementong ito, sapagkat yun nga, katulad ng nangyayari ngayon sa West Philippine Sea, ay tayo, no, parang binubuli tayo, pati mga Coast Guard natin, no, mga ngisda natin hindi makapaghanap buhay. Kaya kailangan talaga na-realize ng pamahalaan. Kaya ang ginagawa ng pamahalaan ngayon ay ginagamit yung mga natin, treaty allies, no. Mhm. Ang US, ang Japan, pati itong Australia, na malapit nating mga defense allies. In fact, recently pati nga yung ilang mga bansa
na galing pa sa European Union, no, na member ng North Atlantic Treaty Organization, no, nakikipag ano tayo sa kanila, VFA, no, para ma-accelerate yung training ng ating mga mamamayan, ng ating mga sundalo para sa external defense. At the same time, yung doon sa mga weapon systems na meron sila na focus na para sa external defense, yun siguro ano natin, no, ma-secure natin, ma-acquire natin. Pero dapat willing tayong ano din diyan, ika nga invest, no, for external defense, kasi hindi biro-biro yung costing Pag-acquire, ano po? acquire nito, lalo na ngayon ang ginagawa yata ng pamahalaan para hindi nakafocus lang sa kaaway ng China yung ating pagsandal, kasi here nagre-refer ako sa US. Ang ginagawa natin, dinadiversify natin itong itong mga joint military exercises, itong mga VFA, diversified, no? Hindi lang sa US, kasi dati sa US lang nagkataon itong US talagang matinding kaaway ng China ngayon sa global and regional competition. At siyempre ang ano rito, pagtingin ng China kasi, nagpapagamit tayo sa US na siyang kalaban nila o kaaway nila, no, sa global competition na ito. Kaya para hindi sila magkaroon ng ganong klaseng pananaw, ay kasi sa matagal na panahon ang feeling ng China, sinasurround sila ng US bases dito sa Asia Pacific, ano, at isa ang forward defense nila areas ang Pilipinas. Kaya dinadiversify ngayon ng Philippine Armed Forces at sandatahang lakas natin yung Engagement nila. pagsik ng ng treaty allies, para tulungan tayo sapagkat sila rin ay may interest. Kasi Benji, imagine pag nagkaroon ng conflict dito sa South China Sea, including parts of West Philippine Sea, ang laking epekto nito sa global trade, kasi halos 1/3 ng global trade ay dumadaan dito, no. Lalo na ngayon, major trading partner ng maraming bansa ang China, no, 'di ba? Biggest exporter ng mga produkto, tapos isa sa mga biggest consumer din ng mga produkto ng ibang bansa. Kaya very active itong sa global trade, itong significant itong South China Sea, at kailangan manatili ang kapayapaan at yun nga, hopefully yung good relations ng mga bansa, lalo na sa ASEAN. At Benji, by the way, maganda siguro ipasok sa diskusyon natin sa taong ito, darating na taon, 2026, tayo ang magiging chair o host ng ASEAN Summit na gagawin sa Pilipinas. So itong 11 ASEAN countries dito sa ating paligid ay tayo ang mag-chair nitong meeting ng Association of Southeast Asian Nations, no? By the way, significant itong role ng ASEAN, Benji, kasi kung ma-rally natin ito sa ating panig, sa ating posisyon, lalo na sa posisyon ng West Philippine Sea na settle na ng International Arbitral Tribunal noong 2016, malaking bagay ito, malaking push para mapalakas yung ating posisyon. Sapagkat ang ASEAN, itong combined 11 countries, including Timor-Este na bagong membro, halos 600 million ang population. At isa ito sa mga nagiging pinakamalaking trading partner ng China, no? So imagine, kaya kailangan hindi pwedeng hindi pakinggan ng China itong posisyon ng ASEAN. Kung ang ASEAN ay magkakaisa at magkakaroon ng collective decision. In fact, karamihan ng ASEAN countries, ang ginagawa nila para hindi masangkot dito sa away ng US at China, nagpo-focus sila sa trade, no? Yung trade ang pino-focus nila. Trade with China, trade with the United States. Hindi nila pino-focus yung pagpapalakas ng armas o paglalagay ng missiles o mga drones sa kanilang teritoryo. Puro trade, no? Kaya yung bansa nila lumalakas yung ekonomiya at kasi
Ang isa po Prof din ang sinasabi nga 'yan nga talaga yung, napakahalaga ho nung tinatawag na maging neutral ho ng ASEAN. Kaya lang ang isa ho sa mga ng mga nagsasabi din po na obserbahan Prof na, itong tinatawag ng pagiging ano daw posisyon ho ng Pilipinas, dito sa rehiyon ho ng Asia at Pasipiko, parang ano daw kung mayroong proxy war na mangyayari baka maging Ukraine ang Pilipinas, dito sa mga pangyayaring ito, Prof. Ano ho yung Tama po yun. Actually, ang kinakatakutan ng marami yung dahil threatened ang China, no, dito sa deployment ng mga missiles at missile systems, no, itong mga Tomahawks, mga Nemesis, no, at iba't ibang klaseng missiles na dinideploy ng US dito sa ating teritoryo at pinapagamit naman natin yung mga EDCA sites para dito. Baka mapilitan ang China na mag-initiative, mag-take ng first move, no, tulad ng ginawa ng Russia sa Ukraine, no, na para ma-prevent yung deployment ng missiles ng US under the US NATO Defense Alliance, ay inunahan na niya, no, sa pamagitan ng pagsakop sa Ukraine ng Russia. Ayaw nating mangyari 'yon at definitely walang makikinabang doon. Hindi makikinabang ang China, hindi makikinabang ang mga ASEAN countries na umaasa sa global trade na nagaganap dito sa South China Sea. At kaya nga hindi nakakapagtaka at hindi ako nagtataka, Benji, na itong mga European countries, no, including Germany, UK, France, no, sila ay sumasama dito sa inisyatibong magkaroon ng joint military exercises para magkaroon ng kapayapaan dito sa mabawasan yung tension dito sa ating paligid, lalo na sa ating karagatan sa West Philippine Sea, sapagkat sila ang matatamaan talaga pag nagkaroon ng bakbakan o conflict dito. Opo. Ang isa nga po dito sa ito na pangyayari nga ho yun yung pong ginamit na ho ata ng Ukraine yung missile na supplied ng US sa kanila sa isang tawag ko doon sa Russia. Ito over the weekend. So kung halimbawa yan makakaapekto din ho sa global trade sabi nga, pero halimbawa dito sa atin kapag may isa tayong missile na ginamit o either pang depensa o nagkamali o talagang damay ho ang ating bansa ho dito, Prof. Opo, tsaka Benji, hindi lang by the way ang China ang kaaway ng dito, ng US, no? At nate-threaten pati ang Russia at ang North Korea na mga bansang may talagang malalakas na weapon systems, no, at even nuclear weapons, no. So hindi lang pinag-uusapan dito yung threat from China na dahil China may capability na mag-strike back laban sa US, pero pati yung Russia at the North Korea nate-threaten dahil nandiyan lang sila sa paligid, no, at pagtingin nila yung deployments na nagaganap ng US dito, lalo na yung missile systems, ay nakatutok sa kanilang teritoryo at posibleng ma-threaten yung kanilang national security. Alright, So, Prof. yun ang sitwasyon. At by the way, pagkakataon natin ito, Benji, banggitin ko rin na rin, no, dahil ditong darating na taon, ang Pilipinas, by the way, ay we are seeking yung maging non-permanent member tayo ng Security United Council. Nations Opo. Security Council. At siguro pagkakataon na natin na dito sa ating pag-chair ng ASEAN na ang Pilipinas ay peacemaker. Pakita natin 'yan sa ating rehiyon, lalo na through sa mga ASEAN countries at sa ibang bahagi ng daigdig, na dahil tayo ay nandito sa strategic at geopolitical location na ito na pinag-aawayan ng dalawang big powers ngayon ng mundo, ng US at China. We can be a peacemaker, no, a peacemaker, para at least ma-reduce itong tensions sa ating mundo at rehiyon.